Isang mall na sobrang laki sa labas. May escalator, may aircon, may parking. Mukhang normal na mall na masaya. Pero pagpasok mo, ay, tahimik. Walang pila sa mga tindahan, maraming saradong malls, at sa sobrang konti ng tao, parang ikaw lang ang namamasyal sa loob. Minsan pa nga, may mga mall sa Pilipinas na gantong sitwasyon. Malaki ang building, pero napakaliit ang buhay sa loob. Nakakapagtaka, di ba? Sa isang bansang kilala bilang Mall Capital of Asia, kung saan halos bawat lungsod ay may sariling shopping malls, paano nagkaroon ng mga malls na parang nakalimutan na ng mga tao? May mga malls na dating sikat pero ngayon ay halos wala ng bisita. May mga malls naman na sobrang liit, kaya mabilis kang magsawa. At meron din na maganda sa labas pero parang walang nangyayari sa loob. Pero tandaan, Di-Fam, hindi natin sila nilalait. Marami sa mga mall na to ay ginawa para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng komunidad. Pero kung pag-uusapan ng mall experience, pasyalan at entertainment, may ilang mall talaga na masasabi mong nakakaantok dito. Sa video na to, alamin natin ang mga top most boring mall sa Pilipinas. Let's go! Number 15, Victory Central Mall, Caloocan. Ito ay isa sa mga malls na matagal nang nakatayo sa lugar na to. Ang problema lang, maraming bisita ang nagsasabing medyo luma ng itsura ng mall at kakaunti ng tenants kumpara sa dati. Karamihan sa makikita ay murang tindahan, appliance stores at basic fast food chains. Dahil nasa tabi nito ang terminal at busy na kalsada, mas ginagamit ito ng mga tao bilang shortcut o bilihan ng essentials kaysa pasyalan. Kaya para sa maraming mall goers, hindi ito kasing exciting na mas bagong mall sa Metro Manila. Number 14, Blue Wave, Marikina. Maliit at niche na retail center. Ito ay isang 3-story mall na gawa para sa mga batang market. Ayon sa isang artikulo, bahagi ito ng trend ng mas maliit na district or neighborhood niche retail centers na may floor area ito na nasa 25,000 square meters. Dahil maliit ang mall na to, hindi mo aasahan ng malaking sinehan o theme park. Karamihan ay restaurants at retail stalls. Para itong isang malaking food court at bazaar na nasa loob ng air-conditioned na building. Kung ikaw ay taga Marikina, magandang puntahan para sa mabilisang kainan. Pero kung naghahanap ka ng adventure, baka kulang ito sa saya. Number 13, City Mall, chain ng community malls. Ang City Mall ng Double Dragon Properties ay pare-pareho ng disenyo. May sukat lang na 7,000 to 10,000 square meters at karamihan ay isang palapag lamang. Bawat branch ay may mga fast food brands at small retailers mula sa SM Group. Dahil uniform ang disenyo at pangunahing hanap ay convenience, ang shopping experience ay halos pareho sa bawat lugar. Supermarket, drugstore, at dalawang fast food chain. Kung gusto mo ng ganitong praktikal na lugar, swak ang City Mall sa'yo. Pero hindi ito pasyalan na may rides or sinihan, ha? Number 12, Walter Mart, Mabalacat. Mall para sa grocery at kainan. Ito ay binuksan bilang community mall ng anchor tenants ay supermarket, Abenson Appliance Store at mga fast food gaya ng KFC at Mang Inasal. May maliit na food court at serbisyo'y tulad ng drugstore at bangko. Libre ang parking at malapit sa residential areas, kaya ginagawa itong komportable para sa mamimili. Ngunit walang sinehan, ha, walang malalaking department store at walang entertainment area. Ito ang lugar na pupuntahan mo para mag-grocery, pagkatapos, uuwi ka kagad dahil wala nang ibang gagawin. Number 11, Metro Point Mall. Maliit na community center sa Taft. Ito ay isang 5-level na community center na nasa kanto ng EDSA at Taft Avenue. Dahil malapit at nakapaloob sa terminal area, karamihan ng tindahan ay fast food, pasalubong, at basic services para sa mga pasahero ng bus at tren. Wala itong malaking department store o sinihan. Maraming tao ang dumadaan, ngunit bihira ang tumatambay.
Kung naghahanap ka ng pasyalan, baka mapabilis kang lumabas dito. Number 10, Primark Town Center. Tutok sa basic needs. Ito ay chain ng community malls na pag-aari ng LKY Group. Ayon sa reports, binuo ito para magbigay ng prime retail facilities, basic and primary needs. Halimbawa, ang Primark Town Center sa Noveleta ay isang mini mall na vibrant and accessible hub for essential shopping and dining needs. Meron lamang itong supermarket, fast food chain at mga tindahan ng damit at gadgets. Sabi nga ng mga customers, malinis at maayos pero gusto pa nila ng mas sariwang produce. Ang mall na ito ay parang sari-sari store na lumaki. Maganda para sa bilihin pero yun na yun. Number 9, Gaisano City Mall, Iligan. Makitid at di gaano kalinisan. May mga reports na nagrereklamo dahil sa bad experience sa customer service dito. Pero usually, ang pinupuntahan lang dito ay grocery section. Kahit na may plano ang Gaisano para mag-expand, marami pa rin ang nadidismaya sa karanasan. Kaya gusto mong mag-relax, medyo hindi itong lugar. Baka sumakit lamang ang ulo mo sa skip at medyo makalat. Pero, kung mag-grocery ka, go, go, go! Number 8, Isetan Cinerama Recto. Lumang mall na muntik na magsara. Ito'y makikita sa Quiapo at ang unang binuksan noong Abril 1988 matapos ang pagkakasunog ng lumang Roman Super Cinerama Theater. Noong 2019, pinasara ito ng lokal na pamahalaan dahil sa mga paglabag sa permit. Pero muling nagbukas nang magbayad sila ng tax deficiencies at kumuha ng permit. Ngayon, bukas pa rin ang mall pero halatang luma ng pasilidad at limitado ang retail options. Kung bibisita ka rito, maaalala mo ang 80s vibe na hindi na-update kahit noon pa. Pero masaya to! Memories will make life better. Makati Central Square. Ito yung dating Makati Mas Cinema Square. Ukay-ukay at hobby hub. Ito'y binuksan noong early 1980s. Ayon sa Inquirer, dating kilala ito sa malalaking sinehan at mga lokal na retail store. Ngunit paglipas ng panahon ay naging thrift and hobby mall na lang. Ito'y nag-host ng ukay-ukay, archery range, bowling lanes, shooting gallery, at mga specialty shops. Kasalukuyan pa rin ginagawa ang facelift nito para maging modern ang facade. Maglagay ng bagong air conditioning at banyo. Habang interesante ang niche offerings, kulang ang mainstream retail at entertainment. Kaya maraming kabataan ang mas pinipili ang ibang mall. Number 6, St. Francis Square. Tiangge, pero nabawasan. Ito ay kilala bilang Super Tiangge, kung saan binebenta ang phone cases, DVDs and gadgets noon. Noong June 2019, ang Tiangge area at second floor at third floor ay inabandona upang gawing BPO at opisina. Ngayon, ang mall ay may Pure Gold Junior Supermarket, isang drugstore at department store. Ang isang bahagi ng ground floor ay ginagamit na Makati Hope Christian School. Dahil sa pagbabago, lumiit ang retail space at wala nang masiglang Tiangge noon. Kaya naging tahimik at medyo boring na ang mall na to. Number 5, Ever Commonwealth. Malaki pero naglaho ang aliwan. Ang mall na ito ay nananatiling bukas. Isang urban heritage vlog ang nagsabi na ang mall na ito ay napakaganda noong araw at ngayon ay nagpapakita na ng pagkatanda. Ilan sa mga atraksyon tulad ng indoor theme park, sinehan ay nagsara na kaya nabawasan ang foot traffic. Sinasabing sinisikap ng pamunuan ng i-revive ang mall, ngunit kakaunti pa rin ang tao at mas pinipili ang ibang bagong mall. Kung magwi-window shopping ka rito, mararamdam mong parang ghost town ang ilang bahagi. Nonetheless, importante ang Ever Commonwealth dahil isa ito sa mga pioneer na mall sa Pilipinas. At number 4, Robinsons Novaliches. Walang sinihan pero may simbahan.
Ito'y dating malaking mall sa Fairview, Novaliches area. Noong 2008 to 2012, nagre-develop. Sinara ang department store at tinanggal ang maraming tindahan at sinihan. Ang dating Cinema 1 to 4 ay permanenteng isinara at ginawang rental spaces para sa mga simbahan. May ilang tindahan pa pero malayo ng itsura sa dati nitong kasikatan. Dahil walang sinihan at may limitadong retail options, hindi na ito pinupuntahan ng kabataan kung naghahanap sila ng libangan. Number 3, Ali Mall. Luma at makasaysayan pero nagkukulang na sa saya. Itong mall na to ay isa sa mga paborito ko. Binuksan noong June 30, 1976, kilala bilang unang major shopping mall na may integrated shopping sa Pilipinas. Dahil napakatanda na, maraming bahagi nito ang hindi pa na-update. Habang pinapaganda ito paminsan-minsan, hindi nito mahabol ang mga modernong mall sa paligid. Wala itong malalaking event at kakaunti ang bagong tenants. Kaya madalas na pinupuntahan lang ito ng mga loyal na suki tulad ko. Ang nostalgia ang humahatak sa mga bisita. Kaya marami nagsasabi na medyo boring na rito kumpara sa mga bagong malls. Pero para kay Mr. D, no. Number 2, Farmers Plaza. Ang unang aircon mall na tumanda na. Isa rin ito sa mga paborito kong puntahan. Binuksan ito noong 1969 bilang Coliseum Farmers Market and Shopping Center. Ito ang unang aircon mall sa bansa. May 5 palapag at 60,400 square meters na floor area. Noong 1990s, sinara ang mga sinihan at pinalitan ng retail shops. Ilang renovation na ang naganap pero karamihan ng tenants ay food court, bazaar at mga lumang tindahan. Sa madaling salita, magandang historical value talaga ng Farmers Plaza pero wala itong modern entertainment. Kung gusto mong manood ng sine o pumunta sa amusement centers, hindi mo ito makikita rito. Number 1, Felcris Central. Malaki sa labas pero kulang sa loob. Sa Davao City, magandang fasad ng Felcris Central. Gawa ng sikat na architect at may piazza-inspired courtyard. Pero ayon sa mga vlogs, noong soft opening ito ay marami pang bakanteng space. Ang supermarket at ibang tindahan ay bunched up lang sa isang hallway at walang sinihan o food court. Binanggit pa na ang atrium ay may maliit at cramped at limitadong parking. May mga basic services tulad ng dental clinic, bangko at ilang boutiques. Isang bisita pa nga ang narinig ng vlogger na nagsabing walang laman dito. Sa kabila ng malaking balak nitong magtayo ng hotel at offices, hanggang ngayon ay hindi ito kasing puno at lively ng ibang mall. Dahil dito, tinuturing natin ang Felcris Central bilang isa sa mga pinaka-boring na mall. Malaki ang pangarap pero kulang ang actual na libangan. I hope for the future, dadami rin ang tenants nito at magiging maunlad. At yan ang countdown ng ating pinaka-nakakaantok na malls sa Pilipinas. Tandaan, hindi ibig sabihin ito ay pangit ang mall. Marami pa rin ang nagtatrabaho at namimili rito sa kanilang pangangailangan. Karamihan ay community malls at nagbibigay ng convenience at affordability. Pero kung naghahanap ka ng pasyalang may sinihan, arcade at kakaibang attractions, baka ibang bulang kailangan mong puntahan. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment la 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 la. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!